Moi Kaiki! So today, pag-uusapan natin kung magkano yung monthly expenses namin dito sa Finland. Kasi marami nagtatanong magkano talaga yung nababawas sa sweldo at saka magkano na lang yung natitira sa sahod namin. So pag-uusapan natin ngayon yan. Ang babasehan ko sa sahod is yung May 30th na payslip. Okay? Pero basic pay lang yan guys. Hindi ko sinali yung overtime or incentive namin kasi every 15th yun. Iba-iba kasi yung natatanggap namin. So, dito na tayo sa basic pay which is yung fixed pay talaga. So, net pay na pala yan guys. Ang basic pay before taxes talaga namin is 2,083. Wala pa yung kaltas. Pero yung net pay namin is ito, 1,678 and 55 cents. So, from there, dyan na ako mag-start ng deduction. First is yung rent namin. Since living together pa kami ng roommate ko. So, hati pa kami ng gastusin or yung mga bayarin dito sa apartment. Yeah, 779.60. And then, next is, may lista ko dito yung data namin, yung sa internet. Kanya-kanya kami ng data sa internet. Kasi kanya-kanya kaming phone. Wala kaming wifi dito. So, 27 euros per month yan. Food naman, depende kasi yung food. Siguro malaking factor na din na malapit lang yung S-Market sa amin. Talagang nadadaanan lang namin. Like, galing kami work. Tapos pag bored kami, tapos pumapasok kami sa S-Market. Bumibili kami ng mga hindi naman talaga namin kailangan. So, napapabili talaga kami guys. So, more or less, yung budget ko dito is 150 to 200. Malaki, no? Yes. Depende na din. And the next is yung luho ko guys. Yung mga skincare ko. Magastos ako dun. Especially sa makeup or pampaganda. Pero hindi naman talaga siya every month ako bumibili. Pero pag naubos na talaga, bumibili ako guys. At medyo pricey kasi yung makeup dito. So, or kahit mga skincare dito. Pricey siya. So, parang in-estimate ko na lang na 50 euros per month. Sa gala naman, minsan lang kaming gumala. Pero pag nagpunta kaming like city, like Helsinki, talagang mapapagastos ako doon. Ito lang naman sa Lovisa. Kumakain lang naman kami. Mostly dun sa Nepalese restaurant or dun sa sushi buffet. So, dun lang kami. So, nilagay ko na lang na 50 euros yung budget ko dito per month. At finally, yung pagpapadala sa Pinas. Sa akin guys, hindi siya fix kasi depende kung ano yung mga pangangailangan nila doon. Or for example, may mga birthday, may mga events, nagpapadala din ako. So, depende na sa inyo yun kung magkano talaga yung pinapadala nyo or ipapadala nyo. Akin lang to guys ha, depende na sa inyo kung ano yung maganap nyo. Baka hindi kayo maluho or magala. So, makakatipid talaga kayo. One factor din, yung hindi magala, is if kayo malayo kayo sa city. Yung parang nasa countryside kayo ng Finland. So, walang masyadong lugar na pwedeng galaan or malayo talaga na magko-cost ka ng malaki. So, makakatipid ka talaga niyan. Yun na, i-deduct na natin yan. So, yan na siya lahat guys. Pero depende pa rin yan sa inyo, okay? Ito lang yung sa akin. And then, kung may sobra man, pwede nyo na i-save, ilagay nyo sa savings nyo, or yung yung incentives nyo, nasa 15. Pwede nyo hindi galawin yun or idiretso nyo sa savings nyo. Depende na talaga sa inyo anong technique nyo sa pag-save dito sa Finland. So, yun lang guys. Maging wais tayo sa pera natin. At huwag din natin kalimutan i-enjoy din yung pinaghirapan natin dito. So, baga, balance lang. Okay? So, thank you so much for watching. Bye!